JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jonas. Taong 1978. Mindanao. Sino ba ang mag-aakala na meron ding aswang sa panig sa kanan? Kapag sinabing aswang, papasok agad sa isip ng karamihan na masama. Kampo ng kadiliman, halimaw. Ito rin ang inakala ni Jonas, 20 taong gulang nung araw. Ang binata ay tinakwil ng pamilya nung hindi pa tumutungtong sa 18. Nasa pangalaga ng sangay ng gobyerno. Nang magkaedad, hinayaang mamuhay ng malaya dahil makakaya ng buhay ng sarili. Napadpad sa isang bayan kung saan nakilala si Mang Ogar. Pagsasaka ang pamumuhay ni Mang Ogar. Malawak ang loteng pinagtataniman. Walang katuwang sa gawain kung kaya't napilitang kunin si Jonas. Hindi tumigil sa pangulit ang binata hanggang napapayag. Sa unang araw nito, pinagbungkal ng lupa. Nagsimula ng tanghali, 10 oras ng gabi pinatigil. Walang reklamong tinapos ni Jonas lahat ng gawain sa sakahan. Mula sa pag-aararo hanggang sa paggapas ng damo. Sinikap na pagbutihin upang hindi paalisin ni Mang Ogar. Kapag nagkataon, wala na siyang mapupuntahan. Nakakapagod ang buhay ng magsasaka. Hindi kita pipigilan, kaya malaya kang umalis anong oras mo man gustuhin. Hindi ka nararapat sa ganitong buhay. Wika ni Mang Ogar. Manong, kahit anong pagpaparinig mo, hindi ako aalis. Pasensya na ho kaagad. Alam niyo naman na kontento ako sa buhay ko eh. Walang pamilya. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, makikitira ako sa tahanan mo. Tugon ni Jonas. Natawa na lamang ito. Ilang ulit ng ganito ang usapan pero natatahimik din kagad. Sinisigurado na lamang ng binata na hindi makakagawa ng bagay na ikakagalit upang maiwasan ang pagpapalis. Pagkatapos sa pagbubungkal, dumiretso sa paggapas ng talahib. Sa kalagitnaan, napansin ang bakas ng dugo sa mga dahon. Kakaiba ang amoy, parang nabubulok na laman. Sinundan nito hanggang sa bumulagta ang kaperasong laman, nilalangaw at sobrang baho. Nang mapansin ni Mang Ogar, lumapit na rin ito. Napansin ni Jonas ang kakaibang reaksyon ng matanda. Bukod dito, sinuyod ng tingin ng paligid, maging ang kakahuyan sa unahan. Sumunod ang binata. Bakit po, Manong? May problema po ba? Yung laman, atay po yun, hindi ba? Jonas, kapag may nakita kang tao o kahit hayop na kahina-hinala, tawagin mo ko kagad. Dumating na nga siya. Ho? May inaasahan ba kayong bisita? Pero bakit sinasabi niyong hayop? Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Maging alerto ka. Huwag magpapadin lang sa anumang makikita, maliwanag ba? Nakaramdam ng bagya si Jonas sa babala ni Mang Ogar. Mariin ang bigkas ng bawat salita. Idagdag pa ang pagbabago ng presensya niya. Maliban dito, napansin ang kakaibang kislap ng mga mata na parang may kakaiba. Pagsapit ng gabi, sa bakuran na malagi si Mang Ogar, ilang ulit na siyang tinawag para papasukin dahil 10 oras na. Kaso panay ito sa pagtango at sinasabing magpapahinga na rin mamaya. Naglagay ng bangko sa may bintana. Doon umupo. Nanood na lamang sa kadiliman ng gabi. Lumipas ang ilang sandali. Umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kakahuyan. Nakakakilabot. Parang baboy na sinasapian ng demonyo. Napansin ni Jonas ang pagtayo ni Mang Ogar
Laking gulat nang makitang mabilis itong nakarating sa unan, natigilan sa hindi inaasahang kilos. Makaraan ang ilang saglit, lumakas ang sigaw, palipat-lipat ng direksyon, paminsan nasa malapit, minsan nasa malayo. May pagkakataon pa na yanig ang tahanan matapos banggain ng kung sino. Sa pagsilip, si Mang Ogar lamang ang nakita. May hawak na itak. Tumitingin sa paligid. Tinawag dahil nag-aalala sa kalagayan nito, lalo na't nasa labas pa. Wala ring ideya kung ano ang umaaligid. Hindi naglaon. Nasipat ang figura ng isang baboy. Ang ipinagtataka ni Jonas, nagliliyab ang mga mata. Hindi ito basta baboy dahil malakas ang presensya. Nakakakilabot, nakakatakot. Isang tingin nakikita pa ito. Sunod na kurap ay mawawala na. Pero ang hindi inaasahan ng binata ang galaw ni Mang Ogar. Bagyang lumaki ang hubog. Naging mas maskulado. Humaba ang buhok. Naging kulay puti. Tumulis ang mga kuko. Gayon din ang pag-angil. Nakakakilabot din ang presensya na dumagdag sa kasalukuyang takot. Mabilis. Maliksi. Sunod na namalayan ang pisikal na laban ng dalawang halimaw. Tulalang sinundan ang bawat galaw. Hindi mawari ni Jonas kung tunay ba ang nakikita o isang ilusyon. Kalaunan, nawala ang mga ito. Lumipas ang ilang oras, bumalik si Mang Ogar. Hindi nakapagsalita si Jonas dahil galit na galit ito. May mansya ng dugo ang katawan pero wala naman itong sugat. Dumiretso sa kwarto. Walang narinig na anumang ingay mula sa loob kaya't nagpa siya ang binata na matulog na lang din. Pagsapit ng umaga, panay nakaw ng sulyap si Jonas. Kasalukuyang nagbubungkal ng lupa. Samantalang nagtatanim ng binhi si Mang Ogar sa kabilang taniman. Nakiramdam siyang mabuti. Pero wala ring makuwang kakaiba maliban na lang kagabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang tagpong iyon. Kahit anong paglilinaw, sinigurado na nangyari ang kaganapan. Hindi naman lingid sa kalaman ang tungkol sa aswang. Pero duda ang binata sa katauhan ni Mang Ogar. Napapatanong sa isipan kung isa rin ba itong halimaw. Dahil naguguluhan, nag-ipon ng lakas ng loob at doon nagtanong. Manong, pasensya na kung manghihimasok ako sa buhay mo. Pero yung tungkol kagabi, totoo ba ang nakita ko? Nagpalit ka ng anyo bilang aswang? Wika ng binata. Naging maingat sa pagsasalita. Nagulat ng ibagsak ni Mang Ogar ang buslo na pinagsidlan ng binhi. Lumingon ito sa kanya dahil matangkad ay napatingala ang binata hanggang sa yumuko si Jonas. Nagmamadali sa pagtalikod pero huminto nang magsalita ang matanda. Bago ko'y paliwanag ang buhay ko, sagutin mo muna ang tanong. Natatakot ka ba sa aswang? Hindi ko maintindihan, Manong eh. Nakakatakot kasi hindi normal. Aswang. Pero kung mabuti naman ang hangarin, parang hindi din ako natatakot. Magulo, Manong eh. Bakit ho ba? O sige, bumalik tayo sa kubo. Doon tayo mag-usap. Pinaliwanag ni Mang Ogar ang buhay. Diretsyong sinabi kay Jonas, isa siyang aswang na may lahing puting gabunan. Pinakamataas na uri sa lahat ng lahi. Nabuhay sa mahabang panahon. Malakas. Hindi matatalo ng aswang na nasa mababang uri. Nilinaw rin na isa siyang puting gabunan. Ibig sabihin, pumapanig siya sa kanan dahil ang angkan ay may lahing diwata. Iba rin ang lahi ng gabunan na puro ang dugo. Silang lahi na walang kinikilala, binibiktima mapatao, hayop
o kapwa aswang. Sa pinagmulang angka ni Mang Ugar, sila pa itong takbuhan ng mga antingero, manunugis, magpapatulong sa pagpuksa ng kapwa halimaw. Isa rin sa kaibahan, kayang magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. Sa parte ni Jonas, tulala siyang nakatitig kay Mang Ugar. Ito ang unang pagkakataon na may nakausap na aswang. Hindi lang yun, nakakasama pa sa iisang bubong. Naging malinaw sa binata kung bakit malakas ang dating nito. Yung tipo na parang hari sa isang mabangis na hukbo. Pulido ang pisikal na anyo. Higit sa lahat, ang mga mata ay mahirap titigan dahil parang tumutunaw ng kaluluwa. Pinakita ni Mang Ugar ang tunay na anyo. Para itong kalahating lobo, kalahating tao. Puti ang buhok, maskulado, matutulis ang mga ngipin, mahaba ang mga kuko, mabalahibo ang katawan, nanlilisik ang mga mata, nakakakilabot ang presensya. Ilang segundo bumalik din sa anyong tao. Nilinaw na rin ang matanda na kulay puti ang buhok kapag nasa normal na anyo. Pero kapag galit, nagbabago ito bilang kulay pula. Hindi may papakita ang anyong iyon dahil lalabas lang ito kapag sukdulan na ang galit. Kung ganun, parang manok kayo. Kapag galit, kulay pula. Hindi siya pinansin ni Mang Ugar. Nasanay ang matanda na umihirit ng biro sa anumang oras. Natigilan si Jonas dahil masama ang titig sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Si Batara, matalik kong kaibigan noon, pero naging kaaway. Tinuring ko siyang mortal na kalaban dahil magmula ng araw na talikuran niya ang pagkakaibigan namin, lahat ng pagkikita ay puro away. Swerte lang siya. Palagi nakakalusot kaya hanggang ngayon buhay. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa pagkakataong ito. Kaya mag-iingat ka, Jonas. Teka, bakit pati ako damay, Manong? Hindi ba kayo lang naman yung magkaaway? Ikaw ang dapat mag-ingat. Nakatira ka sa tahanan ko, kaya malamang idadamay ka ng baboy na yon. Huwag ka na nga makulit. Sundin mo na lang ang lahat ng sinasabi ko. Tumango si Jonas. Siningit ang pagtatanong kung anong uri ng aswang si Batara. Isang harimudon. Aswang na may kakayahang magpalit ng anyo bilang baboy. Kapag nasa ganitong anyo, lumalabas ang totoong pagkatao. Malakas, maliksi, at madaling nakakakilos lalo na sa oras ng pambibiktima. Sa umaga may kakayahan na baguhin ang pisikal na anyo para manghalina at manlinlang. Madalas nagtatago sa wangis ng magandang lalaki o babae. Pagkatapos ng pag-uusap, balik din kagad sa pagsasaka. Dapit hapon na magpaalam si Mang Ugar. Umani ang pananim na gulay, ilalako sa merkado. Hindi na pinasama si Jonas dahil walang maiiwan sa tahanan. Habang patuloy sa pagtatrabaho ang binata, napansin ang isang babae sa kalayuan. Nagpapahinga sa lilim ng puno habang sinusuklay ang mahabang buhok. Kunot noong napatitig dito. May sayad ba yung babaeng yun? Nagsusuklay gamit yung mga kamay tapos parang nagsasalita kahit mag-isa. Sayang, magandang dilag pa naman sana. Wika ni Jonas. Iniwanan niya ito ng tingin, pero laking gulat paglingon, nasa malapit na. Kumusta? Ang sipag mo naman. Gusto mo tulungan kita? Wika ng babae. Gulat na gulat si Jonas. Tinignan ng kabuuan ng babae. Naisipan mo pa talagang mag-alok ng tulong. Parang hindi mo kakaya magbuhat kahit walis tingting. Ang payat mo. Bumawi lang sa mukha kasi maganda pero pwede umalis ka na lang. Nandun ka pa sa puno kanina tapos bigla ka nandito.
May sapi ka ba? Tumawa ang babae. Masyadong kikay ang kilos. Huwag mo akong mamaliitin. Nagagawa rin ng babae ang trabaho niyong lalaki. Gusto mo pakitaan kita? Wag na. Alam mo, pwede bang umalis ka na kasi marami pa akong gagawin. Tapos paggabi na ayoko nang sagabal. Sige na, lumakad ka na, pakiusap lang Tinaboy ni Jonas ang babae. Nagpapapansin pa ito sa kanya habang lumalayo. Kagad siyang kinilabutan ng makalis ito. Maliban sa pagiging weirdo, hindi maintindihan ng binata ang presensya. Nangangamoy na parabang nabubulok na laman. Hindi na lamang pinansin. Nagmamadali sa pagligpit ng mga gamit at umuwi. Gabi na nang makabalik si Mang Ugar. Sa labas sila kumain. Kumakain habang nakasalang sa baga ang hinihaw na isda't karne. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang may dumapo sa mesa. Parte ng tao. Nagmamadaling tumayo si Jonas. Pigil na pigil ang pagsusuka. Otomatikong kumilos si Mang Ugar. Sinuri ang paligid at nang makita ang figura ng aswang sa hindi kalayuan, walang pagdadalawang isip na sinugod. Sa kakahuyan nagtungo, kaya hindi na alam ni Jonas ang pangyayari. Ang binata sa kabilang banda, nandidiri sa nakalatag na paa ng bata. Sariwang-sariwa pa. Pumasok na lamang ng tahanan sa takot na malingat si Mang Umar at siya ang balingan ng halimaw. Sa pagkakataong ito, matagal bumalik ang matanda. Nanlalamig ang binata habang nag-aantay. Hindi mapalagay dahil kinikilabutan pa rin. Marami na ang nangyari sa nakalipas na mga araw. Nang makauwi si Mang Umar, galit ito. Kuyom ang mga kamao habang binabasag ang mga gamit. Dito napansin ng binata ang pagpalit ng kulay ng mga mata. Mapupula. Nanlilisik. Lumabas ito. Dinampot ang parte ng tao na nasa mesa. Buong puwersang binalibag. Natumba rin ang mesa matapos suntukin. Pinapakinggan lang ni Jonas ang pagwawala ni Mang Ugar. Kinabukasan, nag-alangan siya sa pagkilos. Napahinto nang magsalita ang matanda. Pagpasensyahan mo na ang kilos ko kagabi. Natakasan kasi ako ni Batar, kaya gano'n ang galit ko. Ilang beses na siyang nakalusot sa akin. Siya pa lang ang bukod tangi na nakagawa noon. Maraming aswang ang dumaan sa akin, pero lahat ng yon hindi nakatakas ng buhay. Etong si Batar lang ang madulas. Hindi na ako makapag-intay na dumating ang araw na mapatay ko siya ng tuluyan. Tumango si Jonas. Hindi nag-abalang magsalita. Dahil bakas pa rin ang galit ng boses ni Mang Ugar. Nakatalikod ito sa kanya, kaya wala ring ideya kung ano ang reaksyon. Gayunpaman dumiretso na sa taniman para simulan ng trabaho. Paggapas ng talahib ang tatapusin, kaunti na lamang malilinis na ang buong paligid. Makaraan ng ilang sandali, napakamot sa ulo ang binata sa inis ng magpakita ang babae. Ito ang nanggulo nung nakaraan. Napakasipag mo naman. Kahit umaga nagtatrabaho ka. Ikaw lang ba mag-isa? Gusto mo samahan kita hanggang sa matapos? Kung hambalusing kita ng pigo. Alam mo nakakainis ka na sa totoo lang. Ang sarap mong tirisin Nagbago ang reaksyon ng babae. Humaba ang nguso na parabang nagtatampo. Ito naman, huwag ka namang ganyan sa akin. Magandang lalaki ka pa naman. Hindi ako sanay sa masakit na salita, no? Wala akong pakialam. Umalis ka na bago pa bumaliktad ang sipmura ako sa baho ng katawan mo. Hindi ko alam kung sa bibig mo nang gagaling o kung saan Umalis ka na. Huwag ka magpapakita. Isusumbong kita kay Manong. Umalis ka na. Bumuelo ng pagampas ng piko para maitaboy. Malungkot ang mukha ng babae habang lumalayo. Walang pakialam si Jonas kung ano man ang karamdaman nito. Para sa binata, mabuti na ang ganun dahil natunugan niyang isang panlilin lang ang ginagawa nito. Pagdating ni Mang Ugar, naikwento ni Jonas ang babae
Detalyadong sinalaysay ang napansin dito. Kinilala ng matanda na si Batara. Lalo pa biglaan ang paglapit sa binata at sumabay sa kasalukuyang ganap laban sa aswang. Gulat si Jonas. Hindi inasahan na ang kalabang halimaw ng matanda ang lumapit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iyong mag-iingat ka. Masyadong tuso ang pesteng yon. Gagawin ang lahat para madamay ang malapit sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Dahil sa oras na magkita uli kami, siguradong mamamatay siya. Ang lala pala kapag may kasamang aswang. Ang daming nagpapanggap. Ganito na lang. Umalis ka na bago pa madamay sa gulo ko. Hindi magandang may kasama akong tao dahil sa oras na magkagipitan. Damay na kung damay ang lahat. Kaya ba ikaw lang mag-isa sa buhay, Manong? Kasi natatakot ka na merong madamay. Iho, seryosong usapan ng sitwasyong ito. Malaki ang banta sa bawat oras. Ayos lang sana kung tulisan o kawatan ng kalaban. Kaya hindi ako nakikipaglapit sa kung sino man. Maliban sa'yo na sobra-sobra ang kakulitan. Tignan mo, sangkot ka na sa sitwasyon na dapat sa mga aswang lamang nagaganap. Yun naman pala, Manong eh. Eh di gawin mo akong aswang para malabanan ko rin yan. De, biro lang. Kung aalis po ako, saan ako pupunta? Ayoko nang bumalik sa pinanggalingan kong lugar. Hindi ako malaya dun. Wag ko kayo mag-alala, mag-iingat naman ako eh. Sa banta ni Batara, pinahinto muna ng matanda si Jonas sa pagtatrabaho sa taniman. Sa tahanan at bakuran na lamang namamalagi para sa oras na sasalakay ang kalaban, madaling makatago sa loob. Binakuran ng pangontra ni Mang Ugar ang paligid kaya dudang may makapasok na kauri. Sa pagsapit muli ng gabi, umarangkada si Batara. Sa puntong ito lumapit bilang tao. Hindi nagpalit ng anyo. Pasimpleng tinawag si Mang Ugar. Inaya pang mag-inuman. Ugar, magandang gabi. Uy pare, magdala ka ng baso rito, tagay tayo. Matagal na nung huli tayo nagsaya. Ikaw naman kasi masyado kang mataas. Hindi maiwasang mainggit kaya nakakagawa ng bagay na alam mo na yun. Subukan mo kaya akong lahian. Baka sakaling maisipan kong maging magkaibigan tayo uli. Pero may kasama ka na pala. Alam mo masungit ang batang yan pero matalino. Sinubukan kong lapitan pero panayang taboy sa akin. Tinuruan mo ba siya? Ano? Siya bang susunod sa'yo bilang hari ng puting gabunan? Wika ni Batara, sabay tungga. Sinarado ni Mang Ugar ang bintana at pintuan. Nag-abot ng punyal kay Jonas, sabay iwan ng babala. Paglabas nito, sumilip siya sa bintana. Ugar, wala kang karapatan na pakialaman ng bata. Huwag mo siyang idamay rito. Kung ako ang kailangan mo, ako ang guluhin mo. Nakakainis na rin kasi. Hoy, bakit ba pinakamataas na uri ang lahi mo? Mas mataas pa kaysa sa katulad ko. Pareho naman tayong aswang, pero bakit kailangan ng iba't ibang antas? Ito pa lang ang formal nating pag-uusap. Ngayong malinaw na sa akin ang punto ng panggugulo mo. Batara ko na mismo magsasabi sa'yo. Patayin mo man ako. Hindi ka kikilalaning hari ng kapwa natin aswang. Gusto mo alamin natin? Papatayin kita. Tignan natin kung kikilalanin nila ako o hindi. Napalanok si Jonas nang marinig ang usapan ng dalawa. Hindi naglaon. Kanya-kanya sa pagpalit ng anyo ang mga ito. Si Mang Ugar, taglay ang anyo ng puting gabunan. Kalahating tao, kalahating gabunan. Si Batar sa kabilang banda, dambuhalang baboy na demonyo ang muka. Naglalabasan ang matutulis na ngipin. Nag-aapoy pa ang mga mata. Sobrang tindi ng amoy. Sa isang iglap naglaban ang mga ito.
Tumilapon si Batar. Ganon din si Mang Ugar. Makikita na lamang si Mang Ugar sa maraming aspeto. Sa lakas, sa bilis, sa atake. Kaso nga lang, may kakayahan din si Batar na hirap sabayan, lalo na ang bigla-biglang pagbabago. May pagkakataon na liliit ang hubog ng pangangatawan, kaya siya biglang nakakatakas. Hindi lang yun, bigla din siyang naglalaho sa lugar. Nagmistulang palaruan ang malawak na lote. Nagabulan ang magkalaban na aswang. Naguguluhan si Jonas kung sino ang susundan ng tingin dahil tumilapon ang isa, titilapon din ang isa, tatakbo ang isa at ganon din ang gagawin ng katunggali. Sa bilis ng kilos na hilo ang binata. Sa pagbalik ng tingin, sakal na ni Mang Ugar si Batara. Sa kabila ng laki nagawa pa ring iangat. Umalingaw-ngaw ang angil nito. Nagtakip ng tenga ang binata sa sobrang lakas. Wala na muna tayong patawad, Batar. Unawain mo na ikaw mismo ang nagsimula ng gulo, kaya huwag kang magsisisi sa kung ano man ang sasapitin mo. Mas humaba ang kuko ni Mang Ugar. Akmang itatarak sa tiyan ng kalaban nang biglang lumiit. Kumaripas ng takbo patungo sa kakawian. Muling naisa ng puting gabunan. Gayunpaman hindi hinayaang makalayo. Agaran niyang hinabol. Si Jonas sa kabilang banda, nang hinayang sa pagkakataon, inantay niya ang pagbabalik ni Mang Ugar. Sumikat na ang araw ng makauwi ito. Ganun pa rin. Galit na galit at nagwawala. Tahimik na sumiksik sa sulok si Jonas. Huminto rin nang mapansin siya. Pasensya na, Jonas. Kamunti ka na si Batar pero nakalusot na naman ang animal. Anong petsa ko ba siya mapapatay? Ubus na ang pasensya ko sa baboy na yun ah. Hindi umimik si Jonas. Nanatiling tahimik at nagmamasid sa kaganapan. Lumipas ang linggo. Walang paramdam si Batar. Balik na rin sa pagtatrabaho sa taniman si Jonas dahil marami ang naiwang gawain. Mula sa kalayuan, tanaw ang isang lalaki na panay ang sulyap sa kanyang kinalalagyan. Nang titigan mabuti, walang pinagkaiba sa babae na nagpapansin nung mga nakaraang araw. Dali-daling tinawag si Mang Ugar upang ipagbigay alam. Kaso nga lang, nang matunugan ng kilos ay umalis. Si Batar yun. Huwag kang magpapalinlang sa ginagawa ng animal na yan. Mabuti pa umuwi ka ng tahanan. Maglilibot lang ako sandali. Tumalima si Jonas. Nagmamadali sa pagligpit ng mga gamit at saka umuwi. Bigo naman si Mang Ugar na mahanap si Batar. Wala nang mapagsidlan sa galit dahil sa kalokohan ng kalaban. Sinagad ang galit niya. Gayunpaman, minabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng takip silim, napansin ni Jonas ang galaw ni Mang Ugar. Sinimot bawat karne sa kusina pero hindi maiwasang mabusog. Maging ang alagang kambing ay kinatay kaso hindi mapawi ang gutom. Gulat naman si Jonas na magpaalam ito. Diretsahan pang sinabi ang hinahanap ng sikmura, dugo at laman ng tao. Kinabahan siya para sa sarili pero laking pasasalamat nang umalis ang matanda para sa ibang lugar maghanap. Bumalik ito ng 10 oras. May bitbit na kaperasong laman. May mantsa ng dugo ang bibig. Nangangamoy din dahil sa pagkain. Hindi nakapagsalita si Jonas sa ideyang tumatakbo sa isipan. Natatakot ka ba? Paano kung dumating ang araw na magutom ako at ikaw maisipang kainin? Puting gabunan ng lahi ko. Aswang sa panig sa kanan. Pero sa oras na magutom ng laman, kakain pa rin ng tao. Bagay na hindi mababago sa dugo bilang aswang. Siguro naman, bukas mag-iimpake ka na. Umalis ka na lang, iho. Wika ni Mang Ugar. Nakayuko ito. Binitbit ang laman.
Nanginginig na pumasok ng silid si Jonas. Wala sa sariling nag-impake ng gamit at dahan-dahang lumabas. Kaso hindi pa nakalayo. Bumungad si Batar sa anyo nito bilang harimudon. Walang pagdadalawang isip na sumunggab. Dali-daling tumakbo pabalik si Jonas habang tinatawag ang pangalan ni Mang Ugar. Sa isang iglap, lumitaw ang gabunan at sinalubong ang aswang. Sila ngayon ang nagpalitan ng lakas. Matapos ang walang tigil na salpukan, huminto ang mga ito at nag-usap. Pagdating sa mga taong malapit sa'yo, pinoprotektahan mo hanggat makakaya. Nagkupkup ka, hindi ka na talaga nagtanda. Gusto mong masundan ang nangyari noon. Magiging hapunan ko ang dugo at laman ng binatang yan. Kaya ka ba tumigil sa pag-atake para magsalita ng walang kwentang bagay? Ilang dekada na tayong ganito. Aso't pusa na walang tigil sa digmaan. Tapusin na lang kaya natin sa pagkakataong ito. Napapagod na ako sa paulit-ulit na kaganapan. Tuldukan na natin ngayon. Huwag nang ipabukas pa. Huwag kang humiling, Ugar. Baka magdilang anghel. Ikaw ang mapuruan. Sumugod kagad si Batar matapos sumagot. Sa puntong ito nagbago ang anyo ni Mang Ugar. Lalong naging katakot-takot. Naging pula ang buhok. Tutok na tutok si Jonas dahil ito na ang sinasabi ng matanda na ibang wangis. Sa pagpalit ng anyo ni Mang Ugar, mapapansin ang pagkagulat ni Batar. Hindi inaasahan ang parteng yun. Gayunpaman tuloy-tuloy sa pagsugod. Kampante na mababasa pa rin ang gabunan. Subalit tuluyang natigilan ng hindi matinag ang anumang gawin. Buong lakas na ang ginamit. Pero hindi matumba si Mang Ugar matapos ang ilang ulit na pagsuwag. Nabali ang mga sungay, dahilan para magpakawala ng hiyaw. Hindi na rin nakagalaw ng sakalin. Sinasabi ko sa'yo, tapusin na natin ang gulo. Nanlaki mga mata ng harimudon matapos tumagos ang matulis na kuko sa liig. Napugutan ng diinan pa ng gabunan. Tumalsik ang dugo. Nangisayang putol na katawan. Dumaing pa rin taglay ang ingay ng baboy. Unti-unting humina hanggang sa manahimik. Bumalik sa anyong tao si Mang Ugar. Masama ang titig sa katawan ni Batar. Hindi to nakabalik sa pagiging tao. Hindi na nagawa dahil nalagutan ng hininga. Walang imik na niligpit ni Mang Ugar ang katawan. Nang makabalik makaraan ng ilang oras, kusang nagtanong si Jonas. Naguguluhan ako, Manong. Kung kaya mo naman pala tapusin ng ganun si Batar, bakit hindi mo ginawa noon? Kabilugan ng buwan, kung kaya't doble ang lakas ko. Siya naman, nababawasan ang lakas niya. Unawain mo na lamang ang sinabi ko, ang malaga. Sa inabahaba ng panahon, natapos na ang kalbaryo. Sa paglipas ng panahon, sa kabutiang palad hindi na nasundan ng pangyayari. Patuloy na nakasilong sa tahanan ni Mang Ugar si Jonas. Nagtatrabaho sa sakahan tuwing umaga at natutulog sa isang bubong kasama ang puting gabunan. Isa man itong aswang, hindi makakaila. Kinukonsidera niya bilang tao. Kapag sasapit na oras sa magugutom, aalis ng tahanan sa ibang lugar maghahanap ng makakain. Hindi na nagusisa pa ang binata tungkol dito sa takot na magalit ang gabunan. Nagtagal siya sa poder nito. Hanggang sa sumapit ang araw, bigla na lamang nawala si Mang Ugar. Walang paalam, walang habilin. Parang bula na biglang tinangay ng hangin. Naghintay na naghintay, pero walang bumalik. Tumanda na lamang si Jonas. Hindi na muling nakita pa ang matanda. Ang tanging naiwan sa kanya, ang hindi malilimutang karanasan nang minsan niyang makasama ang mataas na lahi ng aswang na kung tawagin
ay puting kapunan. Bagong kwento pa rin ang susunod na istorya mga kabayan. Ito ay tungkol sa gayuma. Pero bago yon, kung interesado kayo sa personal na gamit, pabasa, readings at pagbasbas, panoorin ang video. So sa mga kabayan, September 1 na, available na ang pabasa, pamana at basbas. Pakita ko muna sa inyo kung para saan. Pabasa, pamana, basbas. Pakipost na lang mga kabayan para mabasa nyo yung information. Marami nagtatanong kung paano mag-order at kung pwede ba GCash payment. Pakita ko sa inyo kung paano, and yes, pwede ang GCash payment. Ito siya mga kabayan, punta kayo sa browser www.merchandise.com. Once ma-search, ito dapat yung makita ninyo, search nyo lang pabasa. Palabas tong papel, pang. Pabasa, add to cart muna, wag yung PayPal. Once ma-add to cart, proceed kayo sa cart, check out. Pagka-checkout mga kabayan, fill out ito PayPal or dito kayo sa or. Lagyan nyo lang yung mga info dyan. Information ninyo kabayan ha, sample lang itong ginagawa ko. Pag nalagay nyo na lahat ng information mga kabayan, ang piliin ninyo payment by send it. Then pay now. Ganito yung lalabas kapag ka pay now. Ipili kayo ngayon kung ano gusto nyong pambayad. Pwedeng Cebuana, LBC or GrabPay, Maya, GCash. So GCash na lang mga kabayan, then lagay ninyo yung mga information ninyo. Ganun lang kasimple mga kabayan, 20 slots available, nakuha na yung 5 slots, 15 na lang ang available mga kabayan. Habol kayo, September 1 hanggang September 5 na lang yan. Take note mga kabayan, sa website lang pwedeng orderin ng pabasa at pamanat basbas. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lamang natin sa pangalang Eva. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Sa isang maliit na bayan sa Iloilo nakatira ang pamilya ni Eva. Siya ay isang dalaga, 18 taong gulang. Nasa yugto ng pagiging teenager. Si Eva ay palaisip, mausisa. Nagsisimulang tuklasin ang masalimuot na mundo sa paligid niya. Maganda ang kanilang pamumuhay at ito'y puno ng kasiyahan. Hindi sila palaging buo dahil ang ama ni Eva, si Alberto ay isang seaman. Madalas siyang wala sa bahay at nasa laot. Ngunit sa tuwing umuwi, binabawi niya ang pagkakawalay sa pamilya sa pamamagitan ng mga yakap, kwento at mga pasalubong mula sa ibang bansa. Ang ina naman ni Eva ay si Gloria, isang guro sa kanilang bayan. Kilala sa pagiging matyaga at mapagmahal, lalong-lalo na ang kabaitan. Hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa mga estudyante. Meron ding nakakatandang kapatid si Eva, Jimboy ang pangalan, 2 taon ang tanda sa kanya. Madalas sabay-sabay silang kumakain sa hapag. Palaging masaya ang kanilang salo-salo. Puno ito ng tawanan tungkol sa mga kwento mula sa eskwela nila Eva at Jimboy at mga biro ni Gloria tungkol sa mga estudyanteng makukulit. At kapag naroon si Alberto, mas lalong sumisigla ang tahanan. Ngunit hindi nila alam na ang kasayahang iyon, unti-unti palang mababahira ng lamat. Isang tao ang papasok sa kanilang buhay. Dala niya ang pagkawasak ng pamilya na dati puno ng pagmamahalan. Bago umuwi ng Iloilo si Alberto mula sa kanyang kontrata sa barko, dumaan muna siya sa Maynila. Doon nakatira ang kapatid niya na si Celia. Si Celia ay 50 taong gulang. May asawa ngunit hindi binayaan ng anak. Tahimik ang kanilang buhay sa Maynila. Meron silang kasambahay na si Leonor, isang babae sa edad na 30. Tahimik, masipag at biyasa sa gawaing bahay. Halos wala itong reklamo sa anumang inuutos ng amo. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang presensya. May mga pagkakataon kapag nakatitig siya, may bigat at hiwaga sa kanyang mga mata. Leonor, minsan parang ang lalim ng iniisip mo. Tahimik ka lang palagi. May problema ba?
Huwag ka mayang magsabi sa amin ha. Wika ni Celia kay Leonor. Wala naman po ma'am. Ayos lang po ako. Gawaing bahay lang ho ang iniisip ko. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may misteryo na hindi nakikita. Tuwing dadaan si Alberto sa bahay ni Celia, nagkakaroon siya ng pagkakataong makausap si Leonor. Una, formal ang kanilang usapan. Mga simpleng tanong kung kumusta o kaya'y pasasalamat sa pag-aalaga sa bahay ng kapatid niya. Ngunit unti-unti, nag-iba ang takbo ng kanilang tinginan. Paminsan tumatagal ang kanilang mga mata sa isa't isa. Minsan pa, parehong ngumingiti ng walang dahilan. Isang gabi, habang nagkakape sila sa sala, nagkataong silang dalawa lamang ang naroon. Nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Leonor, matagal ka na rito kina Ate Celia, ano? Opo sir, ang bilis nga po ng panahon eh. Mag-4 na taon na po ako dito. Sanay naman na po ako. Napapansin ko minsan, parang mabigat yung iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Kumusta naman ang pamilya mo sa probinsya? Ayos lang naman po sir. Siguro po napapagod lang ako sa trabaho. Ganun ba? Magpahinga ka kasi paminsan-minsan. Lumabas ka, magpahangin ka. Magmula ng gabing yun, nagsimula na ang mga palihim na pag-uusap. Mga sulyap na may ibang kahulugan. Mga salita na hindi para sa lahat ng tenga. Hanggang sa umantong ito sa isang bagay na hindi na basta-basta. Nauwi sa isang lihim na relasyon, si Alberto at Leonor. Sa bawat pagbaba niya mula sa barko, si Leonor ang una niyang hinahanap, higit pa sa kanyang pamilya. Sa simula ay pilit pang pinaniniwala ni Alberto ang sarili na ito ay pansamantala lamang. Isa lamang pagkakamali na madaling itigil. Ngunit sa tuwing nasisilayan niya si Leonor, ang mga titig nito ay parabang tumatagos. Lalo lamang nahuhulog si Alberto sa mga ngiting may kahulugan at sa lambing na hindi niya mahagilap kahit saan. Alam mo Leonor, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko eh. Sa piling mo, nakakatakas ako sa lahat ng bigat sa buhay ko. Bakit kaya ganon? Kung ano man ang hinahanap mo, ako lang ang makakapuno niyan. Huwag kang lalayo sa akin, Alberto. Hinding-hindi kita bibitawan. Sa bawat salitang yun, parang may bigat na hindi kayang tanggihan si Alberto. May kapangyarihan na nakabalot sa mga titig ni Leonor. Parang isang mahika na unti-unting kumakapit sa kanyang puso at isipan. Kaso nga lang, hindi ito basta-basta pag-ibig. Sa mga gabing abala si Celia sa kanyang sariling gawain, may mga pagkakataong nauhuli niya sa Leonor. May ginagawa sa dilim. Naroon ang pagbulong ng mga salita na hindi niya maintindihan. Mga halamang tinatadtad, iniipit sa basang tela. Mga pulbos na inahalo sa pagkain at iniinom ni Alberto. Sa unay inisip ni Celia na ito ay bahagi lamang ng pamahiin mula sa probinsya. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang lamig sa presensya ni Leonor. Si Alberto naman, habang mas nagtatagal kay Leonor, lalo lamang nalulunod sa isang ilusyon na mahirap ng takasan. Sa bawat pagkikita nila, pakiramdam niya, may lambat na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Maigpit ngunit nakakaakit. Ang bawat haplos, bawat sulyap, bawat bulong ni Leonor, parang tali na unti-unting hinihigpitan sa kanyang puso hanggang sa wala na siyang kalayaan kung hindi sumunod. Sa paglipas ng mga buwan,
Hindi na sariling pamilya ang una niyang naiisip. Hindi na rin siya nasasabik sa mga halakhak at kwento ng mga anak. Maging ang mga yakap ng asawang si Gloria, hindi na rin niya hinahanap. Ang lahat ng pag-uwi niya ay para na lamang kay Leonor, ang babaeng unti-unting humihigop ng kanyang katapatan, unti-unti ring nagbabago sa kanyang katinuan. May mga gabi din na nagigising siya sa gitna ng dilim, tagaktakang pawis, habang naririnig pa rin sa kanyang pandinig ang boses ni Leonor na bumubulong ng mga salita na hindi niya mawari. Para bang nananatili sa kanyang isipan ang mga salita kahit wala si Leonor sa tabi niya. At sa tuwing sinusubukan niyang lumayo, mas lalo lamang siyang dinadala ng isipan pabalik dito. Parang isang bisyo na hindi kayang talikuran. Minsan napapansin niyang mabilis ang pagbabago ng ugali. Palaging galit, kahit sa maliit na bagay lamang. Madalas ay wala sa wisyo. Ayaw nang makasama ang pamilya. Ang gusto lamang ay presensya ni Leonor. Sa kaloob-looban niya alam niyang may mali. Nilalabag niya ang sumpang binitawan sa asawa. Ngunit sa bawat sandaling kasama niya sa Leonor, parang wala nang halaga ang lahat ng yun. Siya ay nagiging alipin ng isang puwersa na hindi kayang labanan. Isang kapangyarihan na hindi niya lubos maintindihan kung saan nagmumula. At habang lumalalim ang pagkahulog, kasabay din ito ang unti-unting pagkasira ng sariling pagkatao. Sa Iloilo, nananatiling walang alam si Gloria dahil abala sa pagtuturo at pagkalinga sa mga estudyante. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, gumuguho na ang pundasyon ng pamilya. Sapagkat ang ugnayang ito ay hindi lamang pagtataksil, kung hindi isang sumpa, isang pakikipag-ugnay sa isang nilalang na mas malalim at mas madilim na lihim kaysa sa inaakala ni Alberto. Habang patindi ng patindi ang ugnayan nila Alberto at Leonor sa Maynila, si Gloria unti-unting nangihina sa Iloilo. Isang gabi habang nakaiga sila sa kanilang maliit na silid, bigla na lamang siyang inubo ng malakas. Malalim, sunod-sunod, at parang galing sa ikabuturan ng dibdib. Agad na nagulat si Eva at Jimboy na natutulog sa kabilang kwarto. Dali-dali silang lumapit sa kanilang ina. Nay, ang lakas ng ubo mo ha. Hindi na po yan normal. Parang hirap na po kayo. Magpatingin po tayo sa doktor bukas. Sasamahan ka namin ni Jimboy. Wika ni Eva, ang anak na babae. Ano ka ba anak? Huwag kang mag-alala. Pagod lang siguro ako sa trabaho sa paaralan. Baka nalamigan lang. Tugon ni Gloria. Pero ma, parang iba na po yan eh. Kanina pa kayo inuubo. Ang putla nyo na nga eh. Lumipas sa mga araw lalong lumala ang kalagayan ni Gloria. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa hirap ng paghinga. Minsan ay parang sinasakal siya ng sarili niyang dibdib. Madalas din siyang manghina kahit sa konting gawain o hindi kaya sa simpleng kilos lamang. Nang hindi na makatiis, dinala siya ng kanyang kapatid na si Tia Rosa kasama sina Eva at Jimboy sa ospital. Doon isinailalim si Gloria sa ilang pagsusuri. Matapos ang ilang araw, pabalik-balik ang kaba sa kanilang mga dibdib habang inaantay ang resulta. Sa wakas, tinawag sila ng doktor. Stage 3 lang cancer na po ito. Kailangan masimulan kagad ang gamutan. Parang gumuho ang mundo ng pamilya at sa mga sandaling iyon, napayak si Eva. Si Jimboy ay tahimik lang. Maigpit ang pagkakahawak sa kamay ng kapatid. Ano po nangyari yun, Dok? Hindi naman naninigarilyo si Mama. Wala siyang bisyo. Ni alak hindi nga umiinom yan eh. Wika ni Eva. May mga pagkakataon na hindi malinaw kung saan nag-uugat ang sakit.
pwedeng genetic, pwedeng environment. Hindi talaga natin matitiyak. Sa kaloob-looban nila, kulang ang paliwanag ng doktor. May mabigat na dahilan sa bigla at matinding sakit ni Gloria. Kaya't isang gabi, matapos ilabas ng ospital si Gloria, nagpa siya si Eva at Jimboy na lumapit sa kakilalang albularyo sa bayan. Sa loob ng maliit na kubo, sa gitna ng amoy ng insenso at usok ng kamangyan, pinagmasdan sila ng matandang lalaki. Alam kagad ang dahilan kung bakit sila naroon. Hindi karaniwang karamdaman. Ang ubo ng iyong ina, hindi galing sa katawan lamang. May kumapit sa kanya. Isang kulam, sakit na galing sa kadiliman. Kulam? Bakit po si Mama? At sino pong gagawa nun sa kanya? Wala naman po siyang ginagawang masama. Hindi lahat ng kulam ay galing sa galit ng tao. Minsan galing sa inggit o sa puwersang nanggagaling sa isang nilalang na hindi nyo nakikita. May gumagapos sa kanya. Unti-unting sinisip-sip ang kanyang lakas. Kung totoo man po ang sinasabi nyo, paano po namin matutulungan si Mama? May magagawa po ba kami? May magagawa ba tayo? Hindi ito basta-basta kulam. Matagal nang pinapahirapan ng inyong ina. Hindi lamang katawan niya ang pinapahina, kundi maging ang kaluluwa. At ang may gawa nito, isang napakalakas, napakaitim ng presensya. Hindi ito basta kayang tapatan. Ang puwersang bumabalot sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Ito'y isang uri ng kulam na mahirap labanan. Kahit na sa akin ay isang dekada nang nakikibaka sa ganitong bagay. Kung hindi natin maagapan, tuluyang mamamatay ang inyong ina. Nanginig si Eva sa mga narinig. Napatingin siya sa kanyang tiya at kay Jimboy na kapwa hindi makapagsalita. Sa kaloob-looban ng isipan, biglang sumagi ang pangalan ng kanyang ama. Naalala ni Eva sa tuwing uuwi ang kanilang ama mula sa Maynila. Napapansin niya, mas lumalala ang kalagayan ng kanilang ina. Dahil dito, napag-isipan ni Eva na baka may kinalaman ang ama sa kaganapan. Tiya, Jimboy, baka may kinalaman si Papa sa lahat ng yan. Parang wala lang po sa kanya. Parang wala po siyang pakialam kay Mama. Hindi nga nangangamusta Natigilan ng lahat. Sa unang pagkakataon, binigkas ni Eva ang pagdududa na matagal nang bumabagabag sa isipan. Anak, huwag na mag-isip ng ganyan. Ama mo pa rin siya. Pero tiya, hindi niyo po ba napapansin? Sa tuwing bumabalik siya mula sa Maynila, lalo pong lumalala si Mama. Parang may dala siyang bigat. Parang may kadiliman na nakasunod sa kanya. At ngayon sabi ng albularyo, may nakakapit kay Mama. Hindi na nakapagsalita si Jimboy. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ng balikat ng kapatid. Tanda ng tahimik na pagsang-ayon sa kanyang kutob. Sa kabila ng gamutan sa ospital at mga dasal at orasyon ng albularyo, hindi kinaya ni Gloria ang karamdaman. Unti-unti siyang nanghina, parang may kandilang nauupos sa bawat araw na lumilipas. Kahit anong gamot at ritual ang ginawa, walang nagbunga. Ang kulam na dumapo sa kanya, masyadong mabigat, masyadong malakas. Isang gabi, tahimik na nakaiga si Gloria sa kama. Nasa magkabilang tabi niya si Eva at Jimboy na parehong mapupungay ang mata. Hawak ni Eva ang malamig na kamay ng ina, habang si Jimboy naman nakadikit ang ulo sa balikat nito. Eva, Jimboy, mga anak, mahal na mahal kayo ni Nanay. Palagi niyong tatandaan. Ma, huwag niyo na pong sabihin yan.
Huwag niyo po kaming iwan ni Jimboy. Magiging maayos po kayo, gagaling po kayo. Kailangan lang natin magintay. Di ba malaban lang po? Humawak si Gloria sa pisngi ng anak at gumiti. Anak, kahit wala na si Mama, palagi nung tatandaan nandito lang ako ha. Palagi ko kayong babantayan. Huwag niyo hayaan na lamunin kayo ng takot o galit. Magkasama kayong dalawa, magtulungan kayo. Huwag kalimutang magdasal palagi. Pilit mang pigilan ni Jimboy ang iyak. Umagos na ang luha. Hindi ako papayag ba? Hindi ko kaya mawala ka. Sabi niyo, matibay ka. Sabi niyo palagi, kakayanin natin. Huwag po kayong bibitiw, Ma. Palagi niyong tatandaan. Nandito lang ako palagi. Sa huling ngiti, tuluyan ng bumigay ang katawan ni Gloria. Humagulgol si Eva at Jimboy. Halos hindi mapigilan ang galit at sakit na nararamdaman. Niyakap nila ang malamig na katawan ng kanilang ina. Pilit hinahanap ang init na hindi nababalik. Nalaman ito ng kanilang ama at doon pa lamang naisipang umuwi ni Alberto. Sa mga panahong nagdurusa si Gloria, abala siya sa Maynila kasama ang ibang babae. Ngunit ngayon nawala na ang asawa, saka pa lamang pumunta sa tahanan. Sa libing ay maraming nakiramay, mga kapitbahay at kasamahan sa paaralan at ilang kamag-anak. Ang hangin ay mabigat, parang may nakadagan sa dibdib ng lahat. Tahimik lang si Alberto, walang emosyon sa kanyang muka. Nakatayo lamang siya sa gilid ng kabaong, walang imik, walang luha. Ngunit sa isip ng lahat, ramdam nila na may mabigat siyang tinatago. May mga matang palihim na nakatingin sa kanya. May mga bulong-bulungan sa tabi. Kawawa naman si Gloria. Kawawa din yung mga bata, oh. Tignan mo, oh. Parang walang nararamdaman si Alberto. Hindi man lang umiiyak. Baka siya mismo yung dahilan kung bakit biglang nagkasakit si Gloria. Tahimik lang si Eva at Jimboy. Ngunit sa puso nila, puno ng mga katanungan na kailangan ng sagot. Bakit ngayon kung kailan patay na ang nanay, saka lamang umuwi ang ama? At higit sa lahat, ano nga ba ang tunay na alam niya tungkol sa sakit ng kanilang ina? Ilang araw matapos ang libing, muling bumalik sa Maynila si Alberto dahil pinatawag siya ng kumpanya. Sasampa sa barko. Naiwan si Eva at Jimboy sa pangangalaga ng Tia Rosa. Unti-unting lumayo ang loob nila sa ama. Hindi lamang dahil sa hindi nasamahan si Gloria sa mga huling araw, kundi dahil ramdam nila, hindi na ito ang parehong ama na nakilala noon. Malamig, mailap, at malaki ang tinatagong lihim. Lumipas ang 3 buwan. Muling bumaba ng barko si Alberto. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi siya kaagad bumalik ng Iloilo. Sa halip sa Maynila pa rin siya tumuloy. At gaya ng dati, si Leonor ang hinanap. Makalipas ang ilang araw nagpasya si Alberto na umuwi ng Iloilo. Ngunit sa pagkakataong ito hindi na siya mag-isa. Pagbukas ang pinto ng kanilang bahay, sinalubong siya ni Eva at Jimboy. Nanlaki ang mga mata nang makita ang babaeng kasama, si Leonora. Maganda, elegante, ngunit may negatibong aura na hindi mapaliwanag ng mga bata. Nagkatinginan ang magkapatid. Katahimikang nakakabingi ang bumalot sa kanila. At sa bawat paglapit nila Alberto at Leonor, ramdam ng mga bata, unti-unting bumibigat ang hangin sa tahanan. Pa, sino po yung kasama nyo? Si Leonora. Siya na ang kinakasama ko at tatanggapin nyo yan. Siya ang bago nyong ina. Kaya't matuto kayong igalang at sundin siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eva. Napatras. Hindi makapaniwala sa narinig.
Hindi siya si Mama. Huwag mong ipalit sa kanya. Hindi siya pwedeng maging ina namin. Ngumiti si Leonor. Ngunit hindi ngiti ng isang taong nagmamalasakit. Isa itong malamig at matalim na ngiti na para bang may nakatagong sekreto sa likod. Mahal kayo ng tatay nyo at mula ngayon ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang tutupad sa lahat ng hindi kayang ibigay ng nanay nyo. Pinipigilan ni Eva ang luha sa mga mata. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Pa, ilang buwan pa lang magmula nang mamatay si Mama. May ibang tao ka nang pinalit sa kanya. Manhid ka ba, Tay? Ano ba nangyayari sa'yo? Sandaling natahimik si Alberto. Ngunit sa halip na maantig sa mga sinabi ng anak, lalong tumigas ang kanyang anyo. Halos hindi na mabasa ang muka. Ngunit sa mga mata nito, may kung anong hindi mapaliwanag. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang lahat. Ang bahay na minsang naging pugad ng pagmamahalan ay nagdilim. Mula sa araw na yun, hindi na nila naramdaman ang katahimikan na minsang hatid ng kanilang tahanan. Mula nang pumasok si Leonor sa kanilang bahay, nag-iba ang lahat. Ang dating masigla at puno ng tawanan ng tahanan, tila naging malamig at nakakatakot. May mga gabing nagigising si Eva. Nakikita niyang bukas ang ilaw sa kusina. Kapag sumisilip siya, makikita mag-isa si Leonor. Nakatalikod, bumubulong ng mga hindi maintindiang salita habang may hawak na mangkok na may usok. Minsan pa, may mga ibon na bigla na lang namamatay sa bakuran. Naririnig ni Eva ang malalakas na yabag sa gabi, kahit alam niyang tulog ang lahat ng tao. Kuya, nakakatakot si Leonor. Parang hindi siya tao minsan. Huwag ka magpapakita ng takot sa kanya. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ko siya mapagkatiwalaan. Mahirap ang sitwasyon ng lahat dahil si Alberto mismo ay tila wala sa sariling pag-iisip. Para bang hawak siya ni Leonor. Lagi siyang nakatitig sa babae, sunod-sunuran at halos hindi iniintindi ang mga anak. Isang gabi, napansin ni Eva na panay ang paglalagay ni Leonor ng pulbos sa inumin ng kanyang ama. Nang minsang tikman niya ito ng palihim, napangiwi siya sa kakaibang lasa. Lasang gamot pero hindi normal. Kinabukasan, nilapitan niya si Tia Rosa. Tia, parang may kakaiba kay Leonor. Palagi siyang may ginagawa sa gabi. Si Papa, ibang-iba na siya eh. Simula nang makita ko yung babaeng yon, iba na ang nararamdaman ko. Eba, kailangan mong maging matatag. Hindi kayang harapin ng basta-basta yan. Pero tandaan mo, hindi kayo nag-iisa. Mula noon, mas lalo pang tumindi ang kababalagan. May mga boses na maririnig sa kisame. Minsan sa tuwing dadaan si Eva sa harap ng salamin, may ibang mukha siyang nakikita sa likod. Isang mukha ng babae na nakangiti ng malamig, nakatitig ng tuwid sa kanya. Hindi na kinaya ni Jimboy ang lahat. Hinarap niya si Leonor habang si Alberto ay nasa kwarto. Bakit ka ba nandito? Anong kailangan mo? Ikaw yung dahilan kung bakit namatay yung nanay namin, di ba? Malakas ang kutob mo, bata. Pero anong magagawa mo? Yung magulang mo sa akin na. At kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya mababawi. Hinding-hindi kita matatanggap. Walang makakapantay sa nanay namin. Umalis ka na dito. Biglang lumapit si Leonor kay Jimboy. Halos ilang pulgada lang ang layo sa mukha nito. Mas matapang ka kaysa sa inaasahan ko. Pero tandaan mo kung lalaban ka, madadamay ang kapatid mo. Nang marinig niya ito, mabilis na hinila ni Jimboy si Eva palayo sa babae. Ngunit mula sa gabing iyon, lalo silang naging mapagbantay. Hindi nila kayang pabayaan ang isa't isa.
Si Alberto na dating haligi ng tahanan, tuluyang naging bilanggo. May mga pagkakataong nakikita ni Eva na nakaupo lamang ang ama sa sala, tulala, habang si Leonor bumubulong sa likod niya. Hinahaplos pa ang ulo. Tia, talagang kontrolado niya si Papa. May ginagawa siya. May hawak si Leonor na hindi basta-basta kayang tapatan. Ang kaya lang nating gawin, pagmamahal at pananalig. Mas makapangyarihan yan kaysa sa anumang sumpa. Kaya huwag kayong bibitaw. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Isang gabi, palim na sumunod si Eva kay Leonor. Napansin niyang tahimik itong lumabas ng bahay. May dalang maliit na sisidlan na yari sa luma at itim na garapon. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Sinundan niya ito hanggang sa likuran ng kanilang bakuran, malapit sa malaking puno ng mangga. Doon niya nakitang nagbuhos si Leonor ng pulang likido sa lupa. Habang dumadaloy ang likido, marahang bumibigkas si Leonor. Mga orasyon. Gulat na gulat si Eva. Nanginginig ang tuhod. Noon niya lang tuluyang naintindihan na sa ilalim ng gayuma ang ama, maging ang kamatayan ni Gloria, konektado ang lahat. Kinabukasan nanginginig ang tinig ni Eva nang isiwalat niya ang nakita kay Jimboy at Tia Rosa. Ako nang bahala, Eva. Hindi ako papayag na tuluyang lamunin ang kadiliman ng pamilya. Matagal na ako nananahimik, pero hindi ko nahahayaang manatili pa siya rito. Lumipas ang ilang araw. Sa harap ng buong pamilya, hinarap ni Rosa si Leonor. Alam ko ang ginagawa mo, Leonor. Tigilan mo na. Maawa ka sa pamilya, lalo na sa mga bata. Hindi ka dapat nandito. Huli ka na dahil sa akin si Alberto matagal na. Ano man ang gawin nyo, hindi nyo na bababawi dahil ang puso't at kaluluwa niya ay sa akin na. Biglang lumapit si Alberto kay Rosa. Malabo ang kanyang mga mata. Wala siya sa sarili. Maigpit niyang hinawakan ng braso ng hipag. Huwag kang mangialam, Rosa. Hindi ka bahagi ng pamilya. Umuwi ka na. Tay, mga anak mo kami. Gumising ka. Hindi ka naman ganyan eh. Huwag mong hayaan na lamunin ka ni Leonora. Hindi totoo ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mas lalong kumapit si Leonor kay Alberto. Para bang isang ahas na bumabalot sa biktima. Dito na nagpasya si Rosa. Dinukot mula sa bulsa ang itim na trabungko. Mabilis ang kanyang pagkilos. Itinapat sa mukha ni Leonor. Nagbago ang aura ng paligid. Nakakabinging sigaw ang narinig ng lahat. Napatakip ng tenga ang mga bata habang umiiyak. Si Alberto ay napahandusay sa sahig. Nanginig ang buong katawan. Parang nilalabanan ang sariling isipan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Eva at Jimboy sa kanilang ama. Maigpit na niyakap. Tay, ayaw ko nakikita ni nanay ng ganyan. Lumabang ka, tay. Nandito lang kami. Parang may liwanag na nakita si Alberto. Unti-unti siyang bumalik sa ulirat. Eva, Jimboy, patawarin niyo ko. Napasigaw ng malakas si Leonor. Para bang may nabasag. Tumakbo siya palabas ng tahanan. Magmula ng araw na yun, hindi na siya muling nakita. Mabilis lumipas ang panahon. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Si Alberto ay nagsimula ng bagong buhay. Pinili niyang bumawi sa kanyang mga anak. Hindi naging madali, ngunit dahil sa pagmamahal ng mga anak, nakabawi siya. Ngunit kahit nawala na sa Leonora, may mga gabi, nararamdaman ni Eva na malamig ang simoy ng hangin, na para bang may nakamasid sa kanila. Palagi siyang nananalangin na sana'y bantayan sila ng kanilang ina.
May takot man na nararamdaman. Ramdam niya ang init at pagmamahal ni Gloria na palaging nagbabantay, palaging nag-oobserba, palagi silang pinoprotektahan sa kabilang dimensyon. Ang kasaysayan ng pamilya ni Eva ay nagsisilbing babala sa mga kasakiman at lihim na tinatago ng kadiliman na palaging may mabigat na kapalit. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita nito ang lakas ng tunay na pag-ibig. Hinding-hindi magagapi ng kadiliman kahit gumamit pa ng napakalakas na mahika ang mga nasa kaliwa. Ito ay patuloy na lalamunin ng liwanag.